Hello, magandang hapon. So break muna tayo kay Sir Norman Mangusin, no? Dito naman tayo kay Diwata do sa part 3. Kasi gumamit daw ng ID. Tingnan natin ang conclusion nito. Ano ito, nakulong na ako, sorry na lang, ganun-ganun na lang, Hindi, nakulong ako. I feel sorry sa nangyari talaga sa'yo. Pero wala sa intensyon ko, sis, na gamitin ang ID mo. Alam mo ba kung anong perwisyo ang dinulot nito? Grabing trauma ko. Yung kinuha mo sa akin ng 350,000, puro kayo pangako, yung cash ko, pera ko, kasi yung utang nyo ako pa nagbayad. Sana naman maintindihan mo yung side ko. Marami pa sa inyo na kung paano nyo ako apakan yung pagkatao ko. Ang binabanggit mo na yung 350,000, kinuha ko sa'yo, in-scam kita ng 300,000. Ikaw yung humiram nun, ay na 350,000. Inuto sa'yo ng amo mo, kaya aminin mo yan, totoo yan. Sis, alam na alam mo sa sarili mo. Kuyan Huwag mo kong tawagin, sis, hindi ko alam na yung ID Huwag mo ko. tawagin, sis. Ikaw lang ang kilala ko sa Mandaluyong na may hawak ng pink ID ko, wala nang iba. Anong gusto mong palabasin? So ang biktima rito, Wala palang picture. may hawak ng pink ID ko. Wala palang picture, oh. Ay, hindi sinasabi ng pulis na may ano daw. Or tinakpan lang? Hindi, kasi kung tinakpan yan, binlurred yan eh. Parang hindi naman talaga siguro nag-isip yung ano, yung pulis. Wala palang picture eh. Wala nang iba. Anong gusto mong palabasin? So ang biktima rito, Hindi ako sisa nagpapabiktim. Kilala mo ako. Malinis akong tao. Wala akong record. malinis. May warrant ako na nanggaling dito sa Mandaluyong. Hindi ko kilala yung nakalagay dito na kasamahan ko. Ang nagtataka lang ako kasama yung pangalan ko. Is it possible na may gumamit po ng pangalan nyo? Yes, sa tingin ko po. Sir, yung nagpanggap na Diwata, ginamit yung identity ninyo, tukoy na po pala. Yes. Alam mo na, iyak ako. Naiyak ako, sorry ah. Ang gumamit po ng pangalan ko, natukoy ko na. Forward na natin ah. Recap na lang ito eh. Po, Senator. Okay. Sa inyo, salamat po sa pagpunta. Kayo na po ay magpapaliwanag. Good afternoon po, Senator. Okay. Kaya po ako nandito para po nakikiusap po ako na marinig din po ang side ko. Alam mo, okay na sana, no? Okay na sana na natakbuhan nyo si Diwata ng 350,000. Pero putya naman, bakit ginamit nyo pa yung ID ni Diwata? Eh di mas lalong nagkaroon kayo ng problema. Naungkat yung mga luma nyong kasalanan. Regarding po doon sa nangyari po nung gabing yun. Senator, ganito po talaga yun. Nag-iinuman po kami. So, bigla pong dumating yan si Sir Bugabong. Kasi nga, since na may ordinance po yung Mandaluyong, kaya titikitan niya po kami kasi nasa tapat lang po kami ng bahay nag-iinom. At bawal naman talaga yun. Opo. Pero, nung nandun na po kami, Hindi lang kasi sa loob. tikit na Wait lang. Iba ba ang feeling pag nag-inuman sa labas kaysa mag-inuman sa loob ng bahay? Hindi ko nagigets, no? Hindi na lang ka mag-inuman sa loob. Mainit ba dun sa loob? Nung ako na po ang kinausap niya, sinasabi ko na po sa kanya na, Sir, wala po akong dalang ID. Pumasyal lang po ako dito. Hindi naman po ako taga dito. Pero kailangan po talagang ID para doon sa ID, kung ano nakapalan doon sa ID, yun ang ilalagay sa ticket. Hindi sabihin mo yung name mo. Yun nga po, sinasabi ko naman po ang pangalan ko. Ako po si Angelito Angel Carmona. Ayaw niya naman po akong pakinggan. Kasi wala po kayong ID. Paano niyo malaman na kung kayo pa ay nag-alias lamang o nagsinungaling o nagsabing totoo? So, papatunayan po yun sa pamagitan ng backup ID. Yun nga po. Kung ano sinabi niyong pangalan, dapat yun din nakalagay sa ID. Nung tumatawag din po ako sa amin para sana magpadala ng ID, ang sinasabi niya po, bakit ka pa tatawag? Maglabas ka na lang ng ID. Eh sinasabi ko naman po na wala na po talaga akong dalang ID naman. Okay. Tapos po, Sa bagay, ano? Tapos kakapkapan siya, makikita yung ID ni Diwata dun. Tapos, hindi po sa akin yan. Tapos pipilitin ka pa ng pulis, no? Na hindi, ba't nasa'yo yan kung hindi sa'yo? may cellphone ka naman, sabi niya. Sabi ko, opo, meron po. Pero wala po akong ID po na nandito sa cellphone. Pinabrowse-browse niya po sa akin yung cellphone, Senator. At doon, siyempre, ang phone ko po, hindi naman malaki po ang memory niya. So, pag browse ko po, nakita po yung TIN ID po ni Sir Deo. Pero sinabi ko na po sa kanya, hindi po akin yung ID na yan. Nagtatrabaho lang po ako. Kaya pala sinabi ng pulis
sa una, wala siyang picture, hindi mapicturan. Diwata, kaya po ako may ID ni Sir Medyo sinungaling din yung pulis eh. Pero tingnan natin malay mo ito naman yung nagsisinungaling. Leo. Patrolman Johari Bugabong, tama ba yung statement niya? Mali. Natatawa ko sa mga sinabi niya ni isa walang tama eh. Hmm. Unang-una po, nung pinicturean ko sila, wala po sila sa bahay, hindi po sa tapat. Doon po yun sa may daanan, paakyat, papunta kina Malyari po yun. So- Pinicturean ko sila, tapos pinicturean ko din, so parang nagulat sila. Sabi ko, magandang umaga sa inyong lahat. Anong oras na? Nagiinuman pa kayo sa kalsada. Ang sabihin po nila sa akin, unang-una, stop daw po sila ng barangay Addition Hills. Ganun ba? Sabi ko. Sige nga, tawagan nyo nga. Sabi, may contact na sila kay Kap. Sige, tawagan nyo si Kap. Pagka sumagot si Kap, pakakawalan ko kayo. Kung totoo yan. Wala naman po silang na-contact doon. Kung sinabi niya sa akin, wala siyang ID. Hindi raw siya taga dyan. Sabi ko, imposible naman na wala kang ID. Mga kasama mo, may mga ID. Hindi po yan nag-browse. Saksi po yung dalawang bantay bayan dyan. Naglabas po siya ng 10 ID at tinanong ko po siya, sigurado ka ba ikaw to? Sabi niya, opo, ako po yan. So ibig sabihin, physical na tin ID ang pinakita niya sa iyo. Nagpakita na po siya ng 10 ID. Hindi po na doon sa loob ng cellphone niya. Wala ho. Ako nga po nagsabi sa kanya, kung wala kang ID, sige, mag-chat ka, tumawag ka. Kung mayroong napatingnan mo, baka may nakasave dyan. Pero yung sinabi niya na sinita ko siya bang tumatawag, mali po, Senador. Hindi. Pero bakit hindi mo nga pinicturan kung halimbawa physical ID yung nilabas niya? Medyo may butas din yung yung pulis eh. Po siya sinita. Sabi mo kasi kanina, wala kang ID, napilitan ka lang kasi parang kinulit ka ng kinulit. Ang dating sa amin, ni Patrolman, hanggang sasabi buksan yung cellphone at doon sa cellphone, nag-browse ka tapos nakita yung ID picture ni Diwata. Sabi mo, hindi sa akin yan, kay Diwata yan. Parang ganun sabi mo. Opo. Ganun ba nangyari, Patrolman? Wala po siya sa akin sinabing ganyan, Senador. Diwata. Hello sir, magandang hapon po sa ating lahat. Okay, andito na po yung dati niyong tauhan na ginamit po yung pangalan niyo kaya po kayo nakulong. Yes sir, Diyos ko, grabing trauma ko, grabing anxiety ko, naranasan ko talaga makulong dahil sa ginawa niya. Dapat maranasan mo din makulong. Alam mo naman na ID ko yan, pangalan ko yan, bakit gagamitin mo dyan sa pulis sa mga atraso nyo? So kailangan mo din siguro maranasan yung kulungan. Naniniwala ako sa sinasabi ng pulis na ID ko talaga yung binigay mo, 100%. Kasi napaka-imposible naman nun na napagkamalan mo lang yung ID ko, alam mo naman na pangalan ko yan. Kaya po Kasi ganito wait lang ha. Magiging fair naman ako dito kay kuya na pwede kasi mangyari, unang-una wala tayo dun hindi natin he said she said kasi ito pwede kasing mangyari para sa akin pwedeng totoo kasi ang sinasabi nito, tinatanong siya anong pangalan mo, ganito, ganyan, patingin ng ID mo, walang makitang ID. Sakto, doon sa wallet siguro, nandun yung ID. Tapos, sasabihin niya, hindi po sa akin yan. Nilagay ko yung sarili ko sa pulis, no? Nilagay ko yung sarili. Lalo na kung hindi ko kilala na ang pangalan ni Diwata, Deo Balbuena. Diba? Nilagay ko yung sarili ko doon sa pulis. Siyempre, iisipin ko nga naman, nasa iyo yung ID na yan, pero hindi sa'yo. Diba? Lalo na kung hindi ko alam yung background na yan pala pinalakad lang pala sa kanya yung ID, yung requirement sa business, di ba? Tapos sinave dyan. Kaya lang, ang kulang naman dito, kay Diwata po yan, gusto nyo po ba tawagan nyo si Diwata para ma-verify nyo na kay Diwata yung ID na yan? Pwede kasing gano'n naman ang gawin nito ni Kuya. Ba't di niya naman ginawa yun? Di ba? Napunta rito, Diwata, para humingi daw ata ng patawad sa iyo, baka patawarin mo humingi ng areglo. Sir, grabe yung damage na po sa akin yan, sir. Ang laking perwisyon na po sa akin, sir. Grabe, kaya may kaso na naman kami sa korte, sir. Doon na lang siya magpaliwanag. Naku po. Sis, alam mo naman po sa sarili mo, sis, na hindi ko yan Huwag mo magagawa. akong tawagin, sis. Hindi ko alam na ginamit mo yung ID ko. Sinisis mo ako ngayon kasi nandito na tayo sa kalagayan. Hindi makinig tayo ka muna. hunting sa ganitong sitwasyon kung naging maayos lang kayo sa akin. Alam niyo yan kung gaano ako kabait sa inyo. Sis, makinig ka muna sa akin.
wala talaga sa isip ko na gamitin yung ID mo dahil kilala kita. Nung kasagsagan Ikaw nung... lang ang kilala ko sa Mandaluyong na may hawak ng pink ID ko, wala nang iba. Anong gusto mong palabasin? So ang biktima rito? Sis, alam mo naman sa sarili mo. Nagkawarant ako dahil sa'yo. Kaya siguro... Well, naiintindihan ko din naman si Diwata, no? Na nagkandaletse-letse yung buhay niya sa ID na yan. Pero at the same time, nakikitaan ko ng, siguro unpopular tong opinion ko. Dinala ko kasi yung scenario na yun yung halimbawa, dala-dala yung ID. Let's say, kinapkapan siya, no? Or pagbukas ng wallet, nandun yung ID. Tapos, as a police, sasabihin, ano yung ID na yan? Tapos sasabihin ko, ay, hindi po sa akin ito. Oh, hindi sa'yo yan? Ba't nasa wallet mo kung hindi sa'yo? Diba? Pwede kasing ganun eh. Kaya nga lang, dapat ang ginawa nito, di tawagan nyo po yung yung may-ari ng ID na yan, si Diwata po yan, i-verify nyo yung name. Diba? Or hindi man lang ba, I'm so sure may business ito si Diwata. Pwede naman nilang i-verify, diba may police clearance? May file naman yan, diba? Pwede naman i-verify na yung ID na yan. Medyo may pagkukulang din talaga yung police. Siguro tinamad lang dun sa part na pag-verify ng identification. Kasi pwede naman nilang gawin na pagka may binigay na ID, i-check nila sa system nila na ito ba talaga itong taong ito? Hiningi mong tawad, sa ngayon hindi pa muna. May kaso na tayo sa korte, doon na tayo magpatawaran. I feel sorry talaga sa ganung... Kasi para ito, kaya ako nagpatol. I feel sorry. Aware ang lahat para hindi na magamit at maulit yung ganitong klaseng sitwasyon. Para magkaroon din kayo ng leksyon. Ako sis, wala talaga akong intensyon na gamitin ang ID mo. Kasi kilala mo ako, nung okay ang Diwata, tinuring na kita na hindi iba sa akin. Alam mo ba, hindi lang to yung atraso nyo sa akin. Alam mo yan. Nako, naungkat pa! Sis, kung may mga iba pong atraso sa iyo yung... Hindi lang itong ID ko. Itong ID ko, pangalawa na lang itong ginamit ko, pero may problema pa kayo sa akin na malaki at alam ng mga tao yan. Kaya huwag ka sa akin maganyan-ganyan. Sis, nandito ako sis para lang doon sa ID. Hindi po sa kung saan. Kasi kilala mo ako, hindi ko kayang gawin sa iyo yun. Ano ito? Nakulong na ako. Sorry na lang. Ganun-ganun na lang. Hindi. I feel sorry sa nangyari talaga. Ano din no? Hindi mo rin kasi masisi si Diwata Ikaw nga naman ang makulong, di ba? Hindi rin naman kasi biro ang makulong Sa'yo. Pero wala sa intensyon ko sis na gamitin ang ID mo. Alam mo ba kung anong perwisyo ang dinulot nito? Grabing trauma ko. Alam ko sis. Nag-alala ang mga tao sa akin lahat. Nasira ako, lalo pa ako nasira sa mga tao sa ginawa mo. Ganun-ganun na lang kadali. Alam ko sis, kung ako sa akin din man nangyari yun, ganun din ang mafe-feel ko. Pero ako sis... O bakit nga? Wala ito sa isip ang ko. liwanag ng pangalan ko. Bakit mo binigay sa pulis? Pwede naman sabihin mo yung pangalan mo. Hindi ko sis binigay. Sinabi ko na yung pangalan ko at wala akong physical na ID mo. Huwag mong sabihin na biktima ka rito. Pero ba't sabi ng police physical daw yung ID? Ngayon, kung physical yung ID, bakit hindi nga naman pinitsura ng pulis yun? Magulo din no? Mukhang sa cellphone din nakita yung ID talaga. Na yun na lang yung pinagdiskitahan. Ikaw ang biktima. May kulang din do sa pulis. I mean, may pagkakamali din siguro sa part ng pulis to. Nung part 1 ito, nakikita na yung pagkakamali din ng pulis talaga Walang ginawang verification do sa ID. May police clearance naman yun Nag-business ito requirements yun, di ba? Tama, di ba? Marito sa sitwasyong ito, huwag mong sabihin niya sa akin. Kahit dito hindi maniniwala. Ako yung nabiktima rito, hindi ikaw. Kaya huwag ka magpa-victim dito. Wala ako sis, ID mo na physical, alam mo yan. Pinicturan lang natin yun nung kasagsagan na... May duplicate ako niyan dito. May duplicate ako ng ID na yan. Ano pang i-deny mo? Huli ka na nga. Hindi nga. Hindi rin naiintindihan ni Diwata Wala nga daw siyang physical ID. Noon. Hindi sis. Sana, kung gusto kong gamitin yung ID mo, natatandaan mo ba na hiniram ko una yung ID mo? Alam mo ba, kung hindi ako nagkawaran, hindi ko alam na ginamit mo yung ID ko.
nalaman ko lang nung nagkawarant ako, ma-intention ka talagang gamitin yung ID ko. Mabuti na lang ito, nagkawarant ako at natulkol talaga kita. Ganon. Hindi ganyan Baka talaga mangyari pa sisang to sa iba. nangyari. Maniwala ka sa akin. Sana naman, yung mga times na Feeling ko hindi rin naiintindihan ni Diwata ito eh. Wait lang hindi ako kampi dito kay Angelito Carmona. Pero feeling ko hindi nagigets ni Diwata yung dahilan nito ni Angelito. 'Di ba? Kasi unang-una may mali din talaga sa pulis eh. Sa senaryo na to, unpopular opinion, mas naniniwala ako dito kay Angelito kaysa do sa pulis. Kasi do sa part 1 pa lang, sabi may physical ID daw eh. Pero wala naman pala eh. Talaga nakita lang sa picture ng cellphone niya yun eh. Tsaka, granting not accepting. Yung ID na yun na nakita nila, dapat binerify pa rin ng pulis yun eh. May police clearance yun eh. Pagkukulang pa rin talaga ng pulis. Hindi, kaya ano sa tingin nyo? Paki-comment nga sa baba. Gusto ko mabasa yung ano nyo eh. May pagkukulang yung pulis. Well, bumawi lang yung pulis nung hinanap na talaga ito. Itong taong ito. Nahanap ng pulis. Pero, yung maling pag-aresto kay Diwata, problema pa rin talaga ng pulis eh. Kahit saan tayo makapunta. nagsamahan natin noon, paniwalaan mo naman ako ngayon na hindi ko magagawa sa iyo Sa mga time na yan. pinagsamahan natin, anong nangyari? Sa mga time na pinagsamahan natin, alam ba kung ano nangyari? Di ba alam mo yan? Sis, Huwag ka magbulag-bulagan. Huwag ka magkunyari-kunyarian dito. negosyo po yun. Tsaka tauhan lang po ako ano nangyari doon. sa ginawa Tauhan niyo mo sa lang akin? ako. Hindi kita tauhan ka nung business partner ko, hindi kita tauhan. Kaya huwag mo sabihin yan sa akin. Sa Diwata pa rin yun, Tao ka ng sis. business partner ko, hindi kita tao. At saka ikaw yung lumapit sa akin, bakit ko nakilala yung sinasabi mong gusto mo. Yun ang totoo, hindi kita tao. Alam mo Tao naman, ka sis, ng lahat. business partner ko, kaya huwag magpalanda ka na tao kita. Lahat Kaya kung may po. ID sa'yo, ikaw ang naglakad ng mga papers ng Diwata, Paris, Quezon City branch, kaya nagbigay ako sa'yo ng ID. Yun yung totoo. Ikaw Yun lang na nga pa-register sana, sis, doon. sana At maintindihan may mga mo ako. ebidensya kami. Ito, maintindihan mo sana ako, sis. Ako Anong klaseng ang maintindihan? naglalakad Anong ng ID intindi bang mo. intindi ko sa So inyo? sana, kung intention kong gamitin ang ID mo, di ba kinuha ko pa nga yung driver's license mo kasi hindi nga pinayagan bakit ako may yung PIN warrant? dahil walang Wait lang. picture, walang Wait signature. lang. Patakutin mo ako. So Wait paano lang. maging Si Diwata hindi nagpapatapos eh. Sa totoo lang mas nagigets ko yung explanation nito ni si Diwata, medyo may pagkabobo din kasi minsan eh. Parang may mga bagay na hindi siya naiintindihan. Well, hindi ko sinasabing absuelto itong si Angelito, pero medyo nagigets ko yung istorya ni Angelito, kaya lang kinakat ni Diwata. Hindi ko alam kung paraan ni Diwata 'yon. Kasi syempre may galit din si Diwata doon sa nangyari doon sa negosyo, 'di ba? Pero dito mo nakikita na medyo mahina din si Diwata talaga. identification yun, Kung hindi mo sis? intensyon gamitin yung ID ko, bakit ako nagkawarant ngayon na nahuli ako? Hindi Sinong ko, sis, gumamit ba? Yung pulis? wala akong sis na gamitin ng Bakit ID yan mo. Hintayin mo kasi magpaliwanag. yung ID ko. Wala ako sis intensyon na gamitin. Yun lang talaga ang sa akin. Wala sa isip Naku, ko na naku, gamitin yung Angel, ID huwag ka na mo, dito sis. magpabiktima. Tinang ko yung comments. Kampi kay Diwata lahat. Huwag ka na magpabiktim Hindi dito. siya Kung may biktima man dito, hindi ikaw, ako. Hindi ako sis na nagpapabiktim. Kilala mo ako. Malinis akong tao. Wala akong record. Malinis. Yung kinuha mo sa akin na 350,000, puro kayo pangako, yung cash ko, pera ko, plus yung utang nyo ako pa nagbayad. Sis, Ano? alam na alam mo Magsalita sa ka sarili ngayon. mo. Magsalita ka, alam mo, Nakita ko dito ipit na ipit ito si Kuya no? ikaw ang kumuha sa akin Sis, ng pera, ikaw ang kumuha sa akin ng pera. Alam mo sa sarili mo kung saan Yes. napunta yung Oo, pero 350,000. Yan ang mahirap yung ang lagi mo nalang sagot, alam na alam mo sa sarili mo. 'Di ba? Nakikita ko dito, bagamat
partially no, naiintindihan ko yung explanation, yung alibi nito ni ano. Tatawagin nating alibi ha. Yung alibi ni Angelito, kaya lang hindi siya pinapakinggan eh. 'Di ba? Mas focus sila kay Diwata. Kumukuha sa akin ng Hindi pera, ako inutos personal, sa'yo. hindi sa akin personal Yes, yun. pero ikaw nga yung kumukuha ng pera sa akin, inutos sa'yo ng boss mo. Alam mo ba yun? Ginagawa ko lang sis yung trabaho ko. Empleyado lang ako Kaya nga, doon. Sana naman bukod dito maintindihan sa mo yung marami pa side akong ko. problema sa inyo na kung paano nyo ako apakan yung pagkatao ko. Ang Alam mo ba yun? Medyo may binabanggit mo. medyo may pagkabobo din si Diwata eh, no? Na yung 350,000, kinuha ko sa'yo, in-scam kita ng 300,000. Ikaw yung humiram nun. Ay, na ikaw yung kumuha sa akin. 350,000. Na inutos sa'yo ng amo mo, kaya aminin mo yan, totoo yan. Huwag Kinuha, kang sinungaling. ang 350,000 sis, hindi yun ginamit sa construction ng Diwata QC. Hindi nga, wala na akong pakialam doon kung saan yung ginamit pa sa umutang ka Nung sa akin. pumunta ka doon sa Diwata QC, gawa na po sis ang Diwata. Makinig ka muna. Wala eh. Ano to si Diwata eh. Pag pinagpapaliwanag ni Diwata, pag nagsasalita na, kinakat niya naman. Talagang hindi intention ni Diwata makinig. Ang gusto niya talaga Makinig ka muna. Ang maliwanag dito na nahiraman mo ko ng 350,000 cash, wala na akong pakialam kung saan nyo ginamit. Tapos sabi mo sa akin, after a week, cash nyo lang sige, ibabalik nyo. Lumipas ng mag-iisang taon na, wala pa rin yung pera ko. Yung pera ko wala pa din. Ako naman Tapos sana yung sis, ako naman sana yung ano mo. Wait lang, huwag kang umiyak. Ako naman sana yung pakinggan mo, sis. Sa mga kalukuhan nyo. Ako naman sana yung pakinggan mo. Wait lang. Like, yung utang nyo sa Quezon City branch, ako pa yung binayar, ako pa nagbayad ng 312,000. Samantala kayo ang magbabayad dapat noon, puro kayo pangako, kaya nabuisit ng may-ari. Ang ano ko lang doon, kasi meron akong papel na napirmahan. Kayo, ako ang nag-suffer lahat, ang laki ng atraso nyo sa akin. Yun ang, alam mo yan, Angel. Magsabi tayo lang kung ano lang yung totoo dito. Kung ano Kaya yung nga totoo, sis, ako yun ang nandito sabihin para natin ng magsabi walang ng dagdag. totoo. Ito yung masasabi ko, this time, hindi pa ako ready para patawarin kita. Okay. At least maliwanag. Kasi alam mo, Sir Angelito, Hindi siya nabigyan ng chance, no? Every time na nagsasalita, siya sarado na yung tenga ni Diwata eh. Well, kaya lang, yun nga, no? Liable pa rin kasi siya dun eh. Pero, kung halimbawa, medyo may weight yung explanation nito ni Angelito eh. Kaya lang, di lang siya nabigyan ng chance talagang mag-explain. meron man tinatawag na mediation. Pagdating sa korte, susubukan ng korte bago iakyat yan sa judge, tuloy-tuloy nagugulo yung kaso, subukan kayong pagbabatiin. Kung hindi kayo madala sa pagpapabatiin, tuloy-tuloy ng kaso niyan. Pero pwede naman mag-file ng desistance si Diwata later on kapag nagbagong isip niya, lumambot na yung puso niya at lumamig-lamig na, depende sa diskarte mo. Naintindihan niyo po yun? Opo, Senator. Kailan po kayo ready, Diwata? Hindi ko pa alam sir kung kailan ako magiging ready. Pero this time, hindi muna ako ready sa mga sinasabi mo. This time, hindi talaga ako ready. Pa ako handa. Kung sakali man, patatawarin mo siya, ano mga kondisyones? Ano kasi to konektado to sa lahat ng mga problema ko regarding sa parisan ko. Nagsimula lang sa ID, ano? Okay. Okay. Siguro pag nabigay nila lahat yung para sa akin, lahat ng mga damit ko, pwede naman. Pwede naman, sir. Pwede naman. May binabagit ka 300,000 something, may Yes, balik yun. oo. Yung binayad ko sa Quezon City, Okay. binayad ko yung hiniram nila, plus yung mga franchising fee ko, kasi konektado yan siya eh. Siguro pag nabigay yun lahat, pati itong mga perwisyo na nangyari sa akin ngayon, yung bayad ko sa attorney na sa private yung lawyer ko eh. Siguro kung lahat yan matitil na maaaring patawarin ko kayo. Pero kung ganyan-ganyan lang tayo, parang malabo. Sir, nakita ko naman sa panalita ni Diwata, yung facial expression niya na all galit na galit talaga. So hindi pa itong tamang panahon na para magpakatawaran kayo. Well, siguro pag tumagal-tagal, di ba? Time heals wounds, ika nga. Hindi natin alam yan. So for now, wala. High blood si Diwata. Pero feeling ko naiintindihan ni Tulfo na ano yung explanation netong Angelito. Or yung alibi. Alibi ano kasi syempre dahilan niya yun eh, 'di ba? Pero kung titimbangin, ako tinimbang ko eh. Ayoko kasi nung yung mag-o-opinion para lang ibigay lang yung kampe sa gusto nyong kampihan. Tinitingnan ko rin kasi unang-una,
ang pinakasablay talaga dito yung pulis. Pulis yung pinakasablay eh. Kasi sabihin na natin na sinadya niyang ibigay yung ID, pwede niya i-verify yun eh. Pero tinamad na eh. Di ba? Kaya pwede kasing ang mangyari, hindi nga mapatunayan ano ba ang binigay, physical ID ba? Or yung picture ng ID? Kasi sinasabi ni Diwata may kopya daw siya nun eh. Dalawa ba ang kopya ng TIN ID? Alam ko isa lang eh. Maliban na kung kukuha ka uli ng kopya. Di ba? Sir, kasi alam mo ba kung ano ang pinagdaanan ko nung na-aresto ako dito, na natulog talaga ako sa kulungan, sir, as in. Maintindihan ko Hindi yan, ko sir. matanggap. Oo, naintindihan ko naman yun. Hindi naman akong ginagawang masama, hindi naman ako Pero, Ata, may napanood akong video nung ikaw na nasa kulungan, pinag-aagawan ko, gustong tumabi. Kasi kanina. Sa mga preso, dito ka, tabi tayo, sabi ko sa naman, feeling ko tuloy ang ganda-ganda ko doon. Pero siyempre nga, wala sa isip ko yung manlalaki kasi naka-stress talaga. Yung utak ko kasi hindi gumagana na parang wala naman sa panglalaki. Pero marami sanang lalaki sa loob, kaya lang talaga yung utak ko nung stress ako. Paano Diwata? Kaya wala akong time Pag para ito sa mga napunta sa bagay na Muntinlupa, marami kayang gustong tumabi sa kanya. Tingin mo. Ay, Angel, subukan mo naman ikaw, pumasok sa loob, baka pagkagawan ka rin, kagaya sa akin. Magiging maganda ka doon. Kasi ako, pinag-agawan ako doon, dito ka, pwedeng ko tuloy, ang ganda-ganda ko. Kaya, ganatin mo rin yan, tingnan natin kung maganda ka din sa kanila. Diwata, nakita mo ba doon si Dagol at saka si Peryong? Yes, yung doon din. Doon lahat sila nakita ko. Huwag ka mag-alala, Angel, malalaki naman yung mga katawan nila. Mga master, yung mga preso doon, yung iba. Talaga ito si Diwata, magaling magpatama din. So sir, off-air pwede naman kayo mag-usap. Kasi sa ngayon nakita ko talagang hindi siya maawat eh. hindi rin pinipin daw ni Rapi Tulfo yung kasi alam niya na may katwiran din tong Angel eh. Hindi lang talaga nabibigyan ng chance. Hindi lang open na maintindihan. Hindi ako doon sa pulis eh. Siya yung gumawa ng mess. Kaya anong nangyari, naungkat yung mga, tandaan nyo, ang pinag-uusapan natin dito, yung pagkakulong ni Diwata, dahil doon sa warrant of arrest, hindi doon sa mga utang. Kasi baka mamaya, bumuhos na naman ang emosyon nyo dahil doon sa mga utang, hindi yun ang pinag-uusapan dito, yung paggamit ng ID. Tagal-tagal, maari. Siyempre, maintindihan rin niya na tao ka lang, pero tao din siya. Nasaktan mo siya. Nakulong. Mahirap talaga makulong. Yes po. Kahiyan yun. Yung makulong ko tapos mapunta sa loob ng kalaboso. Wala siyang kasalanan. Diwata, sabi mo rin kanina na pagdating sa korte, tinanong natin. Baka iba na ang magiging takbo doon. Pwede mo siyang patawarin, pwede na hindi. Kasi may tinatawag na desistance. Pag nagkaayos kayo ni Diwata, nabigay mo yung mga gusto niya, maari, may mga kondisyones siya eh. Pag na-meet mo yung mga kondisyones niya, maari patawarin ka. Tama po ba ako, Diwata? Yes, Sir Rafi. Okay, maliwanag. Pasensya na sir, wala kami magagawa ngayon. But anyway, pasalamat kami at pumunta ka rito para magpaliwanag. Hindi nga binigyan ng chance magpaliwanag eh. Di ba? Anyway, so, I don't know, may mga magagalit sa inyo dahil sa mga sinabi ko. Dahil hindi ko na naman nabigay yung hilig nyo, no? Pero wala eh, kailangan talaga nating tingnan yung, pumagitna tayo. Lalo na yan, may mga, dahil kamping-kampi kay Diwata, malamang magagalit siya sasabihin, kinakampihan ko yung isa. Kung tutuusin kasi hindi naman talaga siya nabigyan ng... Walang explanation nga na nangyari dito eh. Kinakat ni Diwata agad eh. Diba? Nakapag-explain lang siya nung time na si Rapi Tulfo yung kausap niya na binara nung pulis na sablay din ang dahilan. Anyway, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.